Pagdating po ng linggo, pinagkakasya ko na po yun. Mm. Binibili ko na po ng bigas, lahat-lahat na po ng kailangan namin sa bahay. Mm. Pero pagdating naman po ng, siyempre aalis naman po, Mm. doon naman po kami tatlong hihirapan. Mm. Kasi wala kaming, pag ubos na po, wala na mga pupunta ka sa kapitbahay at manghihiram ng bigas. Sana tuloy-tuloy ang kanyang trabaho para hindi man magutom, maranasan ng mga anak ko yung gutom na nararanasan namin ngayon. Dating ng panahon, ng anak ko rin na makakaranas nito. Hold up. Hold up. Mapagpalang araw muli mga kaibigan, mga kababayan. Ayan, mayroon tayong pupuntahan muli na isang pamilya. Samahan nyo kami para malaman natin kung ano yung kwento ng pamumuhay nila sa lugar na to. So yun mga kaibigan, mga kababayan, ito papunta tayo sa bahay ng pamilyang ito. Ito po, ate. Kayo nakatira dito. Opo. Anong pangalan mo ate? Rhea Loreto po. Rhea. Loreto. Ilan taong ka na ate? 28 po. 28. Opo. Ilan ang anak mo? Dalawa, magtatatlo. Buntis ka? Opo. Saan si mister? Nagtrabaho po. Saan siya nagtatrabaho? Sa Daraga po. Sa Daraga. Anong Opo. trabaho niya doon? Construction po. Construction. Uwian sa dito o lingguhan? Uwian po ng lingguhan. Lingguhan ang uwi niya. Opo. Ikaw ate, anong trabaho mo? Wala po. Wala kang trabaho. Wala, dito lang. Itong bahay na to ate, sa inyo to? Opo. Sa inyong bahay. Opo. So yun mga kaibigan, mga kababayan, ito yung bahay nila ate Rhea. So ate Rhea, kumusta naman ang pamumuhay niyo dito ate? Ay, sobrang hirap. Grabe. Bakit niyo nasabing sobrang hirap? Ngayon, wala kaming pangbili ng bigas ngayon. Bakit? Wala. Yung pambili namin ng bigas, binili muna ng gamot. Bakit? Nagkasakit kami tatlo. Anong sakit? Ubot sipon, tsaka trangkaso po. Pero ngayon okay naman. Medyo. Ano yung sinasabi mo ate na hirap? Anong klaseng hirap? Pag nagkakasabay pag wala pong trabaho yung asawa ko, Mm-mm. wala kami pambili ng pagkain. Mm-mm. Sa isang araw lang, isang beses lang kami makakain ng kanin. Mm-mm. Siyempre, pag walang trabaho, wala rin. Nahirap ng buhay ngayon, wala pang trabaho. Mm-mm. Bakit magkano yung sinasahod ni kuya sa trabaho niya? 350 po. 350. Po, yung 50, pagkain niya po yun. Ibig sabihin yung 350, yung 50 Sa pagkain sa niya po. pagkain niya. Opo. Buti nagkakasya naman kay kuya yung 50 pesos sa loob ng isang araw na pagkain niya. Yung mga kulang, grabe, hirap. Sobrang hirap talaga, hindi mo, nandiyan na yung mangungutang ka. Kahit sino man mag-iisip na buti nagkakasya sa kanya yon. Anong ginagawa niyo doon sa 50 pesos para mapagkasya niya sa isang araw para sa kanya? Naghahanap po sila, naghahanap ng gulay para makaluto ng pagkain lang sa tanghali, tsaka sa gabi na po, diretso na po yun. Ganun yung ginagawa nila. Opo. So, naghahati-hati na lang sila para sa pang-ulam. Opo. Okay. Yung sa palagay mo ate, yung kinikita ni kuya sa trabaho niya na 300 kamo isang araw, nagkakasya naman sa inyong pamilya? Pagdating po ng linggo, pinagkakasya ko na po yun. Mhm. Binibili ko na po ng bigas, lahat na po ng kailangan namin sa bahay. Mhm. Pero pagdating naman po ng, siyempre aalis naman po, Mhm. doon naman po kami tatlong hihirapan. Mhm. Kasi wala kaming, pag ubos na po, wala na mga pupunta ka sa kapitbahay at manghihiram ng bigas. Mhm. O, Para sa iyo, ano yung kasi nasabi mo yung sobrang hirap. Ano yung pinapanalangin mo para makaahon kayo sa hirap na sinasabi mo? Ano yung pinagdarasal mo ate?
Ang pinagdarasal ko na sana tuloy-tuloy ang kanyang trabaho para hindi man magutom. Maranasan ng mga anak ko yung gutom na nararanasan namin ngayon. Mm-mm. Pre, ano, pagdating ng panahon, mga anak ko rin na makakaranas nito. Mm-mm. Gusto ko lang makaano ng mga anak ko. Kakain lang sa isang araw, 3 beses. Mm-mm. Makapagtapos lang yan ng pag-aaral. Gusto ko yon. Basta makapaghaon lang ako ng ano. Kasi ngayon, sobrang hirap talaga. Sa ano mo, ano yung pwede mong maitulong sa mister mo? Kasi sa sinasabi mo na yung sinasahod niya ay ganong halaga Ang at kulang pa. Ano yung pwede mong maitulong para sa kanya? Maliit lang na negosyo para dito sa bahay. Para kung sakali man na wala ako pambili, may kukuha ako sa tindahan. Pambili ng gamot, hindi na ako pupunta ng kapitbahay kung wala ka man mahiraman. Mm-mm. Maliit lang na sari-sari store lang. Yun lang. Para dito na lang sa bahay. Para pag ganito mga anak ko, kailangan kong pang umutang para makakain ng anong gusto. Okay? So, ngayon ate, may kunting regalo ko sa iyo, no? Ayan ate, tanggapin mo yan at yan po ay galing kay Ma'am Lani Wonder Woman at yan po ay pinaghahati-hati natin para marami po tayong mapagbigyan ng katulad ninyo na mga pamilya. Alam ni Ma'am Lani na ikahos sa pamumuhay kaya nagagawa niya po na magtulong. Maraming salamat po sa nagbigay sa amin ito. Sana po marami pa po kayo matulungan. Maliban lang po sa amin, mayroon din po sa iba. Sana mabigyan nyo din po sila. Maliban lang po dito sa amin. Maraming salamat po. Papayo ko lang sa iyo, no, edad mo na 28, tama? Opo. 28 years old ka. Siguro maliban doon sa sinasabi mo na konting grocery, sa ngayon ate siguro pwede kang mag-isip ng paraan para kahit paano makatulong sa iyong asawa sa pang-araw-araw sa pamumuhay ninyo na magpamilya. Yun ate, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ng inyong pamumuhay sa lugar na ito. Dasal ko po na matupad po ang inyong pangarap at inyong dalangin na magkaroon po kayo ng ayun nga yung hinihiling niyo po, no? At wag po natin kakalimutan na laging magdasal sa ating mahal na Panginoon kasi yun po ang pinaka-importante. Okay? Maraming salamat po. So mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat again and bye-bye.